Kay Trillanes versus Remulla. Ito po i-recall lang po natin Ang sinabi po kasi ng 18 Marines, 18 ex-Marines, nabigyan po nila ng $2 million. In fact, sila pa po ang nagpapalit. No? Sila pa po ang nagpapalit mula peso papunta ng dollar. Binigay nila kay Trillanes para po sa ICC, gastusin sa ICC. Ayan po ang malinaw, no? At bilang patunay po, meron din daw silang personal na kaalaman. Hindi ko po alam kung paano po nila nalaman na talagang may mga pagpupulong tong mga ICC bilang patunay kasi kinakailangan may circumstansya bakit sila magbibigay. Dahil yun na nga, no, narito po yung ICC nakatira sa mga hotel. Tapos nakikipagpulong kay Trillanes at saka dito kay Boying Remulla sa residence mismo ni Boying Remulla. Kaya po ang pagkakaalam po ng marami na parang napaka-imposible naman itong mga pinagsasabi nito ng 18 ex-Marines na to o 18 ex-sundalo na to. No? Bakit pati yung mga sa residency, bakit pati yung mga meeting sa bahay ni Remulla alam nila? Parang talagang napakarami naman nilang alam. Kaya po, ito po ang sinabi nung March 1 nito ni Trillanes. Ayan po. Si Trillanes po, nung tinanong po siya sa aligasyon ng 18 sundalo, ganito po ang sagot niya nung March 1. Wala pong mga ganyang mga meetings. Tandaan niyo, walang mga ganyang mga meetings. Ito kasi yung tungkol sa umano'y sekretong pagpupulong sa mga ICC investigators. Tignan nyo po So, dininay ito ni Trillanes. Wala raw sekretong pagpupulong sa ICC investigators. Okay. Ang ginagawa kasi nila, komo ngayon ay nasa hot water si Saldico, parang madampihan ka lang ni Saldico, parang nasa impyerno ka na. Yan po ang pahayag ni Trillanes tungkol po dyan. Iginiit niya na walang katotohanan ng paratang na may naganap na koordinasyon o pagpupulong sa ICC. So, it's between Trillanes nung March 1, ang kwento between Trillanes kung kanino kayo maniniwala o dito sa 18 soldiers. Okay, pero kinabukasan po, March 2, eto na po ang sinabi ni Boying Remulla. Totoong nakipag-usap ako. Ayan. Sabi ni Remulla, totoo yun. Nakipag-usap ako kay Trillanes. Pinakilala niya sa akin yung ICC, yung dalawang personnel ng ICC. Kasi nga, meron kaming usapan na ang testigo ay dapat protektahan. Nakita po ninyo? Pati po yung mga ICC, nagsisinungaling na tong mga ICC na to. Na talagang tinatanggi nila yung mga sekretong pagpupulong na to. Ano yung sinasabi ni Kaufman? Ang nagpo-provide ng mga testigo, etong tinatagurian niyang silent partner ni BBM. Kaya nabubuo na po natin ng mga kwento-kwento Lahat po ng mga sabog-sabog na impormasyon, ngayon po nabubuo na natin, bagamat alam na po natin na ito po ay ang katotohanan po ay mehan po yung administrasyon. Ngayon po, nabubuo na po unti-unti. Kasi nga, sabi nga sa inyo, noon pa po ako nagtataka, bakit si Trillanes, wala naman po talaga siyang papel sa gobyerno. Real talk lang po Bakit po si Trillanes, hindi po siya secretary, hindi undersecretary, hindi po cabinet official, hindi po advisor, wala po kahit na anong ugnayan sa gobyerno ng Pilipinas. Bakit po tuwing magsasalita si Trillanes, kino-cover ng media, di ba? Mauugnay rin natin yan. Bakit po sa tuwing magsasalita si Trillanes tungkol sa ICC, halos nagkakatotoo? Wala po siyang, hindi rin naman po siya kaano-ano ng ICC.
Hindi po siya kaano-ano ng gobyerno, hindi po siya kaano-ano ng ICC, pero lahat ng nagaganap sa ICC, alam niya, lahat ng hakbang ng gobyerno, mayroon siya. Pati po yung pagkakadakip kay Tatay Digong, halos alam niya na yung mga warrant of arrest. Sa kanya nagmula yung mga yan, di ba? Oh. Ngayon, nare-realize na natin na kaya naman pala. Siya pala yung hindi pa pala natin natitiyak. Confidential. Wala tayong natitiyak. Kasi confidential. Ano sabi ni Trillanes? Confidential daw. Hindi po natin titiyakin. Pero isa lang po ang natitiyak natin ngayon. Yung pong 18 Marines vindicated po sa sinasabi na mayroong mga sekretong pulong with ICC. Kaya po si Trillanes, kaya po katiwa-tiwala na rin po yung $2 million nila. Kasi naganap yung mga pagpupulong. Pag wala pong umamin na naganap yung pagpupulong, medyo teka muna. 'Di ba? Ko-questionin niyo pa muna, bakit ganun? Eto po. Malinaw na may mga nagaganap na pagpupulong, lumilinaw na rin po na tama po yung na maaring tama po yung sinasabi ni Kaufman na pinoprovidean lang po. Sa usapan po na yung ICC, hihingi sila ng kung ano yung gusto nilang uri ng testigo, may magpo-provide po dito sa Pilipinas. Walang kahirap-hirap. At may allowance pa sila. Kaya po yung ICC proceedings na yan, talagang kaduda-duda na po yan. O isa pa pong malaking question sa ICC. Kayo po, create, ang primary task po ninyo, mapigilan yung mga war crimes. War crimes. Ngayon po may gera, wala kayong time mag-imbestiga. Ni pahayag, wala po kayo. Daig pa kayo ni Ontiveros ICC, wala kayo. Wala kayong kikilalanin namin kung sino man ang may kagagawan nitong atrocities na to. Yung mga napatay na mga civilian. Ito po malinaw na. Pag sinabi pong crimes against humanity, wala na pong lalaki diyan sa mga krimen ng digmaan. Missile, wala kayong sinasabi. Nakikialam kayo sa bansa na may bansa. Okay. Yan po. Ito pong mga panyanyari na to, yung pag-amin po ni Remulla, napakalaking question po na nagaganap ngayon sa ICC. Nakakahiya. Kung ako po ICC, iimbestigahan ko po to. ICC, if you're listening, please translate. Mahirapan tayo mag-English. ICC, kung nakikinig kayo, yung reputasyon nyo po rito sa Pilipinas, nako-question po kasi nahihiya po ako para sa inyo. Naturingan kayong international court, naturingan kayong malaking korte. Pinagmamalaki nyo na international kayo, pero nadidikta na napapaikot po kayo ng mga politiko rito sa Pilipinas. Yung mga political persecution na hindi po nila kayang gawin, kayo po ang gumagawa. Di po ba? Akala nyo bugok-bugok ang Pilipinas, pero sa katotohanan po, kayo po napapaikot. Akalain ninyo, very local. Alam na alam po natin yan na iyan po ay labanan
sa mga pagitan po ng mga Duterte at ng mga kanilang mga masugid na tagamuhi. Hindi po tagahanga, tagamuhi. Ha? Yung pong mga galit na galit sa Duterte, o yun pong natatakot na pag ang naging presidente ay Duterte na uli, lahat po ng mga hindi masingil ngayon, lahat po ng mga hindi maimbestigahan ngayon, lahat mo ng mga sacred cow ngayon na hindi pwedeng banggitin ng pangalan, ay tinitiyak po ng mamamayang Pilipino na magkakaroon ng katarungan. Lahat ng mga magnanakaw, lahat ng mga nagplat, lahat po ng mga nagplano para ipadakip si Tatay Digong, lahat po ng mga kasalanan nyo sa sambayanan, hahabulin kayo ng Vice President ni BP Sara. Huwag natin pangalanang si Marcoleta. Ito po ang hindi lang po pala Trillanes versus Boying to, no? Trillanes versus Boying kasi yung mga pahayag po ni Boying noon, ito po sa pagdinig ng Senado, sabi niya, we did not assist the ICC. We never had contact with them. The investigation that they conducted was through their own methods. We did not in any way assist them. O ngayon po, inamin niya po ngayon. So, wala raw silang contact. Yung paraan nila ng investigasyon ay kanila. Ngayon po, inamin niya na nag-assist sila. Dahil, ayan, totoo yun na nakipag-usap ako kay Trillanes. Ito po sagot ni Boying ngayon. Ngayon na to. Dati kasi, tinatanggi niya. Noong Senate hearing, yung ginawa ni Amy Marcos, Senate hearing, tinatanggi niya na may mga meeting. Ito muna. We did not assist the ICC. We never had contact with them. The investigation that they conducted was through their own methods. We did not in any way assist them. Ito po yung noong 2025. Hindi lang pala Trillanes versus Boying. Trillanes versus Boying din. Kinontra po ni Remulla yung sinabi niya noon. At ngayon po, kinontra niya rin yung sinabi ni Trillanes. Baka naman hindi niya alam na ito ang sinabi ni Trillanes. Ito po ang sinabi niya ngayon, March 2. Totoo yun, nakipag-usap ako kay Trillanes. Pinakilala niya sa akin yung ICC. Kita mo Trillanes, ikaw pa nagpakilala. Sasabihin niyo wala kayong kontak-kontak, wala nagaganap sa ICC. Ikaw pala nagpakilala kay Boying. Yung dalawang personnel ng ICC kasi nga meron kaming usapan na ang testigo ay dapat protektahan. So meron pong pag-amin na to si Boying ngayon. Na sila po ay hindi lang po simpleng nag-assist. Pinotektahan pa nila yung mga witness ng ICC. Sinabi ko, nakausap ko, ano ngayon? Yun ang malupit doon. Ano ngayon kung nakausap ko? Tapos na tayong pangyari noong 2025, yung nung kinausap namin after March. Di ba? Ayon kay Remulla, naganap ang pag-uusap matapos maiatid sa dahig si dating Pangulong Rodrigo Duterte. O di nag-a-assist pa rin kayo na kinokontra nyo naman yung sinasabi ni Boying Remulla ay ni BBM na hindi kayo, kinokontra nyo naman yung sinasabi ni BBM na yung gobyerno ay hindi po nakikipagtulungan sa ICC o hindi kinikilala yung ICC na may pirma pa si BBM. Pirmado pa si BBM. Hindi po natin alam kung ano po ang tawag natin dyan. Yan ba ay pagtatraidor sa sarili? Yung sarili mong pinirmahan. Kasi hiningan siya ni Sara Duterte ng patunay na hindi tayo nakikipagtulungan. Pumirma pa siya na hindi tayo makikipagtulungan. Yan yung sulat niya kay BP Sara. Ngayon, nalalantad na po ang katotohanan. Alangan namang alter ego po
Alam nga naman hindi alam ni BBM yung ginagawa ni DOJ. In fact, ginawa niya nga ombudsman niya si DOJ Remulla dahil siyempre, mapagkakatiwalaan at siya po ay lahat ng pinagawa malamang ni BBM na nagawa naman ito ni Remulla. So malinaw na po yan, isa po sa kanila ang nagsisinungaling at kung tayo po ay papipiliin, dito tayo kay Remulla. Naniniwala po tayo na nakipag-usap po sila, nakipagtulungan po sila, yung gobyerno, dito po sa ICC. Wala pong kaduda-duda yan, no? Okay, punta